Hello everyone! Ito na ang araw ng flight ko kasama ang mga kawork ko patungong Bangkok, Thailand. 9:25 AM nga ang flight kaya dapat 4 to 5 hours before flight ay nasa airport na. Kailangan din ay nakapag-breakfast na kayo kapag ganong kaaga ang flight. Buti na nga lang at meron kaming Dragon Pass. Ito ang pinakamagandang perks bilang isang Maya user. I-scan lang yung QR code at kukunin lang yung boarding pass ticket. Kapag tapos na ay pwede na kayong pumasok at enjoy nyo na yung mga meals dito. Sayang nga lang at mahina kami kumain. Sa sobrang dami ng pagpipilian, ay sulit na sulit yung pagstay mo dito. Aside sa sobrang dami ng food, napaka-comfy pa talaga dito. Meron nga din silang pa-free coffee. Pwede kang mamili kung coffee or hot chocolate. May mga waffles, sandwiches, fruits at mga kakanin. At nga pala, meron din silang free soft drinks or any sodas. Meron din silang wine. At ito nga nasa loob kami, napaka-spacious sa loob, makikita nyo. At nag-umpisa na nga kaming kumain dito. Ang ganda ng pwesto namin, katapat namin yung mga airplane dito. O siya, kain muna ako guys. Bye! At ito nga guys, after namin kumain, dumiretso na kami doon sa boarding time namin. At baka maiwan pa nga kami. So, hindi ko na nga na-video, dito na kami sa loob ng airplane. Sa mga oras na to ay nakatulog na nga ako niyan. Pero mga ilang oras lang ay ginising na nga kami at kailangan na namin kumain. Sa pagkakaalala ko, ang napili ko dyan ay beef salpicao. So, in just ilang hours lang, darating na rin kami sa airport ng Thailand. So, actually, 12 noon yung dating namin if Philippine time. But since 1 hour ahead yung Philippines, so mga 11, nandun na kami sa airport ng Thailand. Guys, kung napansin nyo, yung aerial na kuha ko is napaka-organized nung yung area ng Thailand. Tingnan nyo. Diba? Kahit yung mga palayan ba yan or ano ba yan. Tapos yung bubong nila, ang ganda tingnan. Hindi siya kalat-kalat, tsaka hindi iba-iba yung color. Ito na guys, nagla-landing na kami niyan. Napakabilis na ng takbo ng plane. So, yun, abang-abang na lang later sa mga activities namin. Malamang pagoda to at maghanap pa pala kami ng masasakyan na taxi. Kasi DIY lang talaga to guys, wala kami agency or what. Sa DIY lang talaga. So, we finally meet Thailand, Bangkok. Ito na nga, sabi ng mga kasama ko, mag-guide daw kami yung trendy na escalator. Tapos ito na, nag-Bolt taxi na kami. Siyempre, ang ganda ng sasakyan nila dito guys, Sky Taxi. Tapos yun nga yung sakayan nyo, dapat dito sa may right yung driver. At munti ko pa nga mag-agawa ng trabaho si kuya, ako nga sana mag-drive. Namaliman ako ng enter. So nakarating na kami dito sa Phetchaburi. Tama ba yung basa ko? Dito sa may inistayan namin sa 10 Stars Inn. Yan, nauna kami sa aming mga kasama. Pero magkasunod lang kami halos. Kaya naglalakad na lang kami papunta doon sa aming hotel kasi one way lang pala yung pinasukan ng taxi. So, kaysa bumalik pa siya, kami na nag-adjust. Yung nasakyan pala naming Bolt is 350 plus lang yung singil. Samantalang sa kanila is 850. Kaya nakipagtawaran pa sila. So, eto na guys, ang exciting part. After nga mag-wash up sa kanya-kanyang mga rooms, ay agad-agad nang namasyal at nagtingin-tingin sa Prato na Market. At ito nga Thailand tote box ay 6 pieces for 500 baht. Dito naman kami pumunta sa kabila sa Elephant Pants. Tuwang-tuwa kami dito kay kuya kasi pumayag siya na 13 pieces for 1,000 baht. Parang lumalabas na 76.92 baht lang isa. Isa labas kasi 83 or 80 yung presyo nito. Isa akong kasama, ang daming talagang biniling bag. Beke naman. Dito nga papunta sa Prato na papuntang 100 baht, marami talagang nakahilerang mga mango rice, mango sticky rice, basta lahat ng product na may mango. Siguro ang mura ng mango nila dito guys. Kaya napagod na nga kami sa kakaikot sa Prato na Market. Dumiretso na nga kami sa hotel at medyo pagodan na din. Pero nakasalubong naman yung iba naming grupo. At yun, sumabay na rin kami. Papunta daw sila ng Big C. Oo talaga, pansin nyo. Kanya-kanya talagang lakad to guys. Minsan magkakasalubong na lang kami. Ayun, sasabay-sabay na lang kami. Sobrang sakit na rin talaga ng paa ko. Kaya medyo hindi rin talaga ako nagbibili-bili kasi gusto ko na lang magpahinga muna. Pero syempre, gusto mo rin magtingin-tingin, kaya sumasabay ka na lang din eh. Aside sa pagod ka, wala ka pa din talagang budget. Tinitipid mo lang din talaga yung budget mo.
Yung tipong save for the best. Yun, after nga namin mag-mountain climbing, ay hindi, tumawid pala ng hagdan, and dito na nga kami sa loob ng mall na to. Di ko alam kung anong mall to, Big C ba to? Basta, mall to. So, naglakad-lakad lang ang person dyan. Di ako bumili dyan, guys. Alam mo naman. So, yung iba kong kasama, bumili sila ng Beverly Hills. Ang mura dyan. So, hanggang sa napauwi na lang talaga, ayun, naglakad-lakad na lang ulit sa tawidan. Yun, nakakapagod pala maglakad dyan, guys. Pero ang ganda, tingnan mo, yung parang traffic, the bush. Yan. So, pauwi na rin ulit. At nagugutom na talaga ako sa mga moment na to, guys. Kaya gusto ko talagang kumain. Pero, ang mamahal, promise, ng mga street food dito sa Cavite. So, taste lang muna kasi ayaw namin mag-McDo. Kasi yung McDo ay mahal nga. Dito kami kumain sa doon pa rin, sa parang market doon, tabi. Ayan, binili ko na lang is yung scrambled egg na meal, tsaka yung karne, tsaka yung juice. So, second day nga namin is, yun na yung mga activities namin. Nagpasama lang yung kasama kong bumili ng damit sa Pratunam kasi maaga nagbubukas ng mga 7, ganun, bukas na. Wala kasi siyang pangsuot sa activities namin. So, sinamahan ko na rin. At ang mura ng mga damit pagbultuhan dito, guys. Nakita ko nga itong parang saging na may coconut milk daw yung tawag ng guy. At ang sarap nito, guys, promise. 40 baht lang yan. Yan na yung magiging almusal ko siguro. What? Actually, it na rin yung dagdag ng dessert ko sa almusal ko. Tapos, after nga namin, bumili lang kami ng almusal doon sa may kanto. Tapos, umalis na rin kami maya-maya. Ito na nga yung nabook nilang van punta sa, ayun na nga, hindi ko alam, sa Ancient City kami guys pupunta. After ng Ancient City is Wat Arun. After ng Wat Arun sa may cruise ship, doon kami mag-dinner. Dito sa Ancient City, meron kaming nabook din sa Klook na lunch namin na buffet. Mas maganda pag nabook nyo na sa Klook lahat ng activities niyo para hassle-free at importante guys na may apps kayong Bolt na installed sa Philippines bago kayo pumunta ng Thailand. Ito guys, bibiyahe na kami. Siguro nag-take din kami ng mga 1 and 45 minutes or almost 2 hours nga yung biyahe namin papunta sa Ancient City. Nang galing kami sa Phetchaburi, then papunta ng Ancient City. Yan. Honest review lang talaga guys sa mga van nila dito. Pang artista van talaga. So, finally, dito na rin kami sa Ancient City. Of course, ipapakita nyo lang yung bookings nyo sa Klook doon sa my front desk. At i-assist naman kayo ano yung next na gagawin. At kapag na-assist kayo and isasabihin yung mga dapat gawin at i-orient tayo, then meron ditong mga protocols dito sa mga e-bikes na to. So, kung sumobra kayo sa time, may magbabayad kayo ng extra fee aside doon sa binook nyo sa Klook. At syempre, bago nyo gamitin yung unit, i-make sure nyo na din na binidyo nyo na kung sakali may mga gas-gas yan, may proof kayo na hindi kayo yung nakagas-gas sa unit. Mamamahal ko pa buhay ko, mama. Sa lawak nga ng area na to, panigurado hindi namin matatapos ng 2 hours lang ang pag-i-bike sa loob na to at hindi namin makikita lahat ng mga destinations. Natawa nga kami kasi na-realize namin kasi halos lahat ng parang kahit hindi naman magandang view, pinipicturean at hinihintuan namin. At napakabilis talaga ng oras. So, nag-decide kami, doon na lang talaga sa pinakamagandang view. Doon na lang kami hihinto. At malapit na rin kasi yung lunch. Nadaanan nga namin dito yung sa elephant riding. Sayang lang at kasi nagmamadali na rin yung iba namin kasama. At may entrance fee kasi dito. Kaya hindi na rin namin dinaanan. At mag-lunch pa nga kami sa buffet. So, in-enjoy na lang namin lahat at nagtingin-tingin sa mga view. Ayun, maganda naman yung nalabasan. Sobrang lawak talaga ng area na to. So, lahat ng mga parang replica ng mga temples ay nandito sa loob daw, sabi nila. Pero hindi ka kasi namin naikot lahat at kulang yung time ng paggamit ng e-bike na yun. Syempre, ayaw na natin dumagdag pa yung gastos natin. Pero, for sure, may idadagdag pa rin kami. Pero, hindi naman ganun kasobrang excess. So, ang ginawa ko talaga guys, since syempre kanya-kanya na talagang hawak ng camera, ang ginawa ko, video na lang talaga to guys. Para, din aura-aura na lang. So, yun na yung ginagawa ko para may picture ako at saka may video na din. Parang ganito. So, yun. Kung trip na din mag-video guys, maano lang talaga sa memory storage.
So, kailangan talagang i-space nyo yung phone nyo o kaya anumang meron kayong devices para makapag-video kayo sa lahat ng mga views. Kasi kung kagaya nyo ako na kasi ako hindi ako comfortable na pag iba yung nagpipicture sa akin kasi hindi ko kasi nakikita yung itsura ko. So, mas prefer ko na lang yung video na lang para mas nakikita ko or i-delete ko yung mga angles na hindi ko gusto. Okay? Then, pinipili ko yung mga views or area na maganda yung kuha. Tsaka medyo aesthetic, guys. Alam nyo na. Tapos, aura-aura lang, guys. Parang lokal. Ganun. Then, lumipat na naman kami ng ibang area. Siyempre, thank you to our driver, JR. Kailangan nga pala, guys, may driver's license kayong dala para pwede kayong mag-drive doon sa e-bike. Paano na lang pala kung wala palang driver's license na dala si JR? E di naglakad kami. O kaya nagbike kami. Siyempre, meron din kasing bike doon. Pero isa-isa kayo. Siyempre, sobrang init, guys. Baka ma-toasted tayong lahat. Hapon ka! Andito pala yung elephant riding, guys. So, gustong-gusto kong pumunta dyan. Talaga. Pero syempre, hindi tayo makapunta at may entrance na. Tapos, dito, hindi ko alam kung ba't binidyohan ko to. Yan, next na naman kayong pinuntahan. Parang garden ito. So, yan. Picture-picture na lang ulit. Siguro more on picture-picture, video-video na lang talaga ang ginawa namin. And hindi namin actually alam talaga yung ibang kwento ng mga temples. So, siguro later, i-research ko na lang. At meron akong pinuntahan ditong temple. Doon talaga ako nag-pray. So, dito pala ako Emily in Paris dyan. Aura-aura, oh. Diba? Pag talagang nabangga ka dyan. So, dito, sariling sikap lang talaga to guys. Buti na lang may dala akong tripod. Lifesaver talaga yung tripod ko dito. Kasi talagang, kung wala yun, wala akong picture. For the memes. Syempre, for the memes. Ito, kagaya nito, video. So, gusto ko kasi yung parang natural lang. Hindi yung talagang masyado selfie-selfie lahat. Tsaka, ang ganda ng mga views, oh, diba? Ganda. Na-enjoy ko talaga yung mga views dito. Sobrang ganda ng views. Sobrang relaxing. Tsaka makikita mo talaga na ang lawak ng space. Siyempre, hindi masyadong ganun ka-crowded. Siyempre, ang next nga namin yung stop. Ito yung sinasabi kong parang temple na pwede kayong mag-pray and mag-wish. So, pumasok lang kami dyan, nag-pray, siyempre, spiritual guidance, and everything. At saka yung mga wish and manifestations nyo, pwede nyong ilahad dyan. Pwede nyong i-manifest dyan at matutupad daw. At ayun na nga guys, parang nagugutom na rin kami after nan. So, tinapos lang namin yung mga iba pang gustong puntahan ng iba para matapos na din. At pumunta na kami sa parang buffet namin. Kasi may time din doon sa buffet namin. So, kailangan din kami malate para hindi naman sayang yung bookings. Then, after namin, dumiretso na ata kami dun sa buffet. After namin mag-take pictures, dito na kami sa buffet nag-proceed. Dito na. Ang sarap ng mga foods dito, guys. Ayan, hindi naman lahat nakain ko kasi hindi ako familiar. Siyempre, mapili tayo sa food. Hindi naman sana nag-iinarte, pero talagang merong ganun, di ba? So, ang kinain ko lang dyan is siguro yung rice. Tapos yung mga dessert. Tapos itong parang baboy ba yun? Or braised pork. Masarap din yun. Tapos, meron akong kinain sa labas, yung pudding. Yung masarap din yun. Tapos, yung kimchi, kinain ko din yan. Etong guava, masarap dito yung guava kasi malutong. Tapos, iba yung sili nila, maganda, masarap. Masarap yung sili nila. Tapos, mga to, hindi ko to nakain. Hindi ko rin nakain. Yung pasta nila, hindi siya Filipino style. Syempre, hindi tayo mahilig doon. Para siyang maasim. Then, kinain ko rin tong gulay na to. Yan, masarap din yan. Tapos, kinain ko din yan. Masarap din konti. Tapos, yung iba, yung sa labas, yung pudding, yung coconut pudding, masarap. Masarap talaga siya, guys. Kung pupunta kayo dito sa Ancient City, kailangan nyo itry yung coconut pudding. Masarap talaga siya. Ayan, tinitikman ko na nga. As in, akala ko parang hindi masarap. Tinatry ko lang. Pero masarap pala talaga siya. Ang sarap niya. Ay, ulit yung masarap. Basta masarap talaga siya. Kakaiba yung lasa niya. Doon kinukuha sa labas. Kinuluto ng mga mamshies doon sa labas.
So, after nga namin doon kumain guys, dumiretso na kami sa exit. Yun na pala yung last namin at pumunta na kami sa Wat Arun. Dito pala yung bihisan. Sa tapat lang to mismo ng gate ng Wat Arun. 150 baht lang pala yung charge doon. At libre na yung make at libre na rin yung parang accessory sa buhok. At gawa nga nito, nagmamadali na naman kami. Syempre, limited lang din yung pag-selfie-selfie namin. Kasi, mga 5:30 dapat nakalis na kami dito kasi pupunta pa kami ng cruise ship. May booking din kami doon sa cruise ship. Nag-book din kami sa Klook. Lahat ng tatlong lakad na to sa isang araw. Sabay-sabay to guys. Sobrang pagod. Tsaka yung time namin bilis-bilis. Yung super quick. Dito mo talaga masusubok yung time management guys. At after nga namin dito mag-picture sa Wat Arun, ay dumiretso na agad kami sa likod para maglakad papunta ng sakayan ng pamboat. Kailangan nyo nga kumuha ng ticket para makasakay ng pamboat papuntang Icon Siam. Nasa 40 baht nga pala yung isang ticket. So, kailangan lang talaga guys mag-ingat pag sumampa na kayo doon sa pamboat para hindi kayo matulak. May second floor nga din itong pamboat pero pinili ko lang dito lang sa baba para hindi tayo maiiwan. At kung kagaya nyo nga ako ay mahiluhin sa alon, kailangan magdala ka po ng inhaler. At kapag nakaupo na po kayo, ay aabangan nyo na lang po yung TV screen dyan sa harap at hanapin nyo lang po, abangan nyo lang po yung Icon Siam. Yes, opo, para lang siyang LRT station na abangan nyo po at kapag doon na yung destination nyo ay bumaba na po kayo. Kagaya nito, bumaba na kami at yun, pupunta na kami sa may Icon Siam. Since maaga pa naman, wala pa yung mga yung orchid kasi yung cruise ship namin. So, naghanap muna kami ng CR sa loob ng mall. Wow! Sa loob ng Icon Siam, nag-CR. So, syempre, ito pala yung mall na masyadong mamahalin yung mga tinda dito, guys. Ito yung may Hermes, may Prada, lahat ng mga luxurious na panindaan dito, guys, sa loob. At nag-explore lang muna kami sa loob ng Icon Siam while naghahanap ng CR. May nakita pa nga kaming nagkakaguluhan pero hindi namin kilala kung sino. Parang nagkusyoso lang. At nung nakita nga namin yung CR ay nagulat kami sa ganda. Maganda talaga yung CR nila, in fairness. Ito yung CR nila guys, so pwede ka pang tumambay-tambay dito, masalamin. At naka-gold lights pa, diba? Habang nag-aantay kami ng oras, so kailangan kasi mga 7, dapat nandun na kami, nakaantay na kami dun sa Orchid na cruise ship para hindi kami maiwan. So, after namin mag-CR, nag-ikot-ikot kami, pumunta kami sa Gentlewoman, sa Victoria's Secret, tsaka yung iba na yung makasama pumunta pa sa ibang mga store. So, kami, dito na kami sa may Gentlewoman at tsaka sa Victoria's Secret tumambay. Tayo magpapasta kami sa mga 这么脆的烛光比在光的血感的抱抱如美，如美如它一闪来，怎么可能找到了你谁？请等吧。 Ito nga guys, na miss ko, hindi ko nakuha yung nagbow yung mga nasa cruise ship. So, pagdating pala ng nasa lane ng cruise ship, ng Orchid is, ipapakita lang yung bookings sa Klook para mabigyan kayo ng sticker. Yan na nga, so, pagoda na din at gutom na rin. Kaya yung may akong kasama dito na nakaupo while nag-aantay kasi wala din kasi maupuan. So, until na pwede na kaming pumasok sa loob, kailangan lang mag-line up. Tapos, ipapakita lang yung hawak nyong ticket at saka dapat nakadikit yung sticker sa damit nyo. Parang nagpa-flashback yung dating panahon na nakasakay ako ng barko o yung ferry. Tapos, malaking version lang to. Na-realize ko guys, ang dami din palang pumupuntang tao dito. Sobrang crowded na talaga dito sa loob. Hindi ko alam kung dito lang sa Orchid or sa ibang cruise ship, syempre pag mataas siguro yung price.
Siyempre, mas medyo hindi ganito kadami. So, eto, pinakit kami sa second floor. Doon yung reservation namin. At nandito na kami sa reserve table namin. So, anytime, pwede na kami mag-start para kumuha ng foods doon sa buffet area. Yung singer din pala dito guys is Filipino singer. Happy birthday na rin. Yes! Pagdating ng araw, so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Again, happy anniversary to the couple celebrating right now. Anniversary pala yun. Yes, and more years to come. Thank you so much. Alright, so I'm gonna give a song for Philippines. Together, melody and listen. Look at what we will be missing. Just listen. I bet they'll never make it, but just look at us all. I still don't waste. Pauwi na kami nito guys. And while naghahanap kami ng Grab or Bolt, wala pong mahanap na booking. So, nag-decide kami na maghanap na lang kami sa labas ng taxi. Then yun na, sabi ng taxi driver sa amin,
tawid kayo dito para mabilis. So, hindi ako pumayag, kaya umikot kami doon sa pinakaunahan. Mabilis lang naman, di naman ganong kalayo, kaya okay lang. Na nga guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung sa ibang araw, next part na lang. Thank you so much for watching!